Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Back to the Scriptures dito lamang po sa DWBL 1242 kHz AM band. Ito po ang inyong lingkod, Sister Sheila Torrio. Kasama po natin si Brother Ronald. Brother Ronald. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kapatid at lingkod sa Panginoon, Brother Ronald Obidos, na bumabati ng isang magandang gabi sa inyong lahat. At ang totoo niyan, Sister Sheila, kung makikita naman natin sa camera, tayo ay hindi lang dalawa. Meron tayong special nating bisita. Isa sa member ng ating Back to the Scripture team. Walang iba kundi si Brother Jojo Matapa. Brother Jojo. Isang magandang gabi po sa lahat, mga kaibigan at mga magulang. At siyempre, magandang gabi po sa inyo, Sister Sheila at Brother po. Ronald, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Yan, para po sa kakasumpong lamang ng programang ito, ang Back to the Scriptures po ay tumatalakay ng mga katotohanan na magdudulot ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa lahat ng tao. Amen. At Brother Ronald, at bago tayo magpatuloy, nais muna nating pasalamatan yung mga taong ginagamit ng Panginoon upang suportahan ang ating programa. Dahil po ang Back to the Scriptures ay self-supporting independent ministry na nagpapatuloy lamang po sa pamamagitan ng tulong pinansyal ng mga taong ito. Isa-isahin ko po sila sa mga kapatid po natin sa Qatar, sila Jonathan Carpintero, Joey Fernandez, Edsel Batique, Jeremiah Flores, Ostan, Joven Rada, Hazel Siladan, Leo Warique, Emerson Molina, Edward Carandang, Judith Claros, Chris Rumias, Christy Sampaga, Nick Defino, Rodel Pumikpik, at ang supporter natin since day one, sila ang Marquis Biscuit, sila Brother sorry. Si Brother Larry. Brother Larry at si Sister Evelyn Gubat at si Sister Perla Ramos from California. At ang mga kapatid natin sa Greece, Brother Ronald. At sa Saudi Arabia, no? Yes. Sister Judith. Yes. At babatiin mo ang iyong pinanggalingan na church, Brother Yes. Ronald. Oo. Hindi ako nag-iisa doon. Kahapon ay nandyan kami ni Brother Jojo Matapaha dyan sa church sa Aniba, no? Ating dinalaw, no? Brother Joe, at kami natutunga sapagkat talagang tunay nga na napatibay din ang aming pananampalataya sa kanilang mainit na pagtanggap. At meron tayo ritong listahan ng mga magpapabati, ano? Kaya tinanda ko na, no? Pero ito ay malalaki naman ang sulat, kaya kukunti lang siya. Unang-una, nakikinig daw kasi sila ngayon dyan sa mga taga-Aniban Church. Binabati natin si Sister Norfeli Cabrillos at Banji Kamalian and family, at lalo na yung ating sister, si Sister Katinggan. Siya ay nakikinig ngayon. Siya daw ay fans natin. At meron nagpapabati ng birthday doon, no? Si isang maligayang kaarawan kay si OJ Braille M. Flores. Happy birthday, Happy kapatid. birthday sa iyo, at pinapaabot sa iyo na we love you, sabi ng iyong mommy, daddy, at si Ate Ann Flores. Yan. Yes. Baka ikaw may gusto kang batayin, Brother Joe. Okay, isang magandang gabi po muli sa inyo, mga kaibigan at mga magulang, na alam po namin na kayo po ay naka-tune in sa programang Back to the Scriptures, at kayo po ay gabi-gabing sumusubaybay, o tuwing may broadcast po kayo po ay sumusubaybay sa ang programang ito. At siyempre po binabati po natin una-una si Brother Moses Aberhedo, Brother Ronald. Nakikinig nga pala siya ngayon. Gabi, Brother Moises. Brother Moises. At siyempre binabati din po natin si Brother Jaime Madrigal na isa sa mga avid listeners po natin. Ano? At si Brother Odan Baon. Yes. Palagi natin nakikinig yan. Tsaka si Brother Nestor kahapon. Uy, si Brother Nestor. Aniban Church. Ay palagi pala siya nakikinig dito, at tinatanong ka nga palagi, Sister Sheila ba't di natin kasama kahapon? Nasa Pasay Adventist Church po. Yun siya lagi. Okay. Doon po kalagi. Yun po, amin po kayong binabati ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, bago tayo magpatuloy, bibigay po namin ang aming linya ng telepono kung meron po kayong mga katanungan. Maaari po kayong tumawag sa 631-2647, 631-2647 and 631-2646, or mag-text po sa cellphone ni Brother Ronald. Kay Brother Ronald po tong number na to, 0923-424-7330. Ulitin ko po, 0923-424-7330, or mag-message po kayo sa aming Facebook page. Yan, dalawin nyo po, Back to the Scriptures. Back to the Scriptures sa Facebook.
pati sa YouTube, no? Back to the Yes. Scriptures para mapanood nyo yung ating mga videos. Subscribe na. Pag-subscribe na kayo. At abangan nyo rin po yung aming website na ginagawa po ni kapatid na Juanito Relampagos, JR. At kapapanganak nga lang kanyang misis na si Rona. Wow, Sa congrats. isang anak na lalaki si Matthew. Welcome to the world. Salamat po sa inyong pagtulong sa ating website. Punta lang ho kayo, backtothe-scriptures.org. Bagaman ngayon ay ginagawa pa lang, pero pwede na kayo mag-subscribe. Okay? At syempre, alam niyo po mga kaibigan, higit sa lahat, kung meron man tayong babatiin ngayon, yung walang ibang kundi yung ating ministry. Sapagkat Yes. tayo po ay nagsa-celebrate ngayon ng second year anniversary ng Back to the Scriptures ministry, no? At sa tulong ng Panginoon, tayo po ay umabot sa second year. At Happy sa birthday. kabila ng maraming mga pagsubok, tayo po ay sa tulong ng Panginoon. Kaya happy birthday po sa Back to the Scriptures Ministry. 2 years old ka na. At sana ay lumago ka pa sa tulong ng maraming sponsors natin. Kasi Correct. nga po, gaya na nabanggit ni Sister Sheila kanina, kung wala ho kayong mga sponsors, ay talagang wala rin kami, hindi nyo kami Tama. makikita on air. Hindi rin po kami makakapaglingkod kasi wala rin naman ho kaming pera para kami ay mag-produce ng ganitong programa. Ano ho, kami umaasa lamang sa inyong mga tulong. Kaya nga, natuwa tayo kanina, Sister Sheila, dahil kanina lang habang pinag-uusapan natin ay meron na dumating na nag-volunteer, no? Correct. Oo. Sa Australia. Hindi ko muna sasabihin ang pangalan niya, Brother Joe, na sabi niya, willing siyang magbigay ng tulong ngayon sapagkat marami raw natutulungan ang ating ministry. Pinag-uusapan pa lang natin kanina na wag nating poproblemahin yung Oo. financial, patuloy lang sa gawain, Ayun, biglang may biglang may nag-text. dumating. Yes, oo, tama. Kaya praise the Lord, talagang buhay ang Diyos natin. Yan, dahil po second anniversary ng Back to the Scriptures ay magre-report po kami kung ano na po yung mga achievements natin. achievements, kung ano po yung naging programa namin sa loob ng isang taon. Ano na ba nangyari? Yes. Developments. Ano ba ang ginagawa ng Back to the Scriptures sa labas ng radio? Radio, yun. Maging sa loob at sa labas ng Yes, radyo. oo. And bago natin simulan yan, Brother Ronald, hingin muna natin ang gabay ng banal na Sige, panalangin natin, Brother Joe. Dakilat mapagmahal po naming Diyos, amang banal na sumalangit po kayo. Sa oras po ito, nandito po muli ang inyong mga lingkod sa pamamagitan po ng radyong ito na sumapit po ang 2 taon Yes, Lord. ng anibersaryo na kung saan ang Back to the Scriptures ay patuloy pong pumapayagpag sa himpapawid Yes, Lord. at patuloy pong ipinaabot po ang mabuting balitang ito sa maraming mga tao. Yes, Lord. Kayo po, Ama, ang siyang may panukala, ang dahilan kung bakit ang programang ito ang siyang Siya nagpapatuloy. nga po, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gamitin sa programang ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. So, gaya nga na nasabi mo, Sister Sheila, no? Wala ho tayong inihandang special na, specific na topic Yes. ngayong gabi. Kasi po, tayo po ay mag-report kung ano na po ang narating ng inyo pong lingkod sa pamamagitan ng programang Back to the Scriptures. At alam po ninyo, siguro maganda unahin natin yung tinatawag nating field ministry. Yes. No? Kasi last year wala tayo nito, Brother Joe, no? Ito, Sister Sheila, ito ay nadagdag recently kasi po isa sa mga pangunahing layunin po ng Back to the Scriptures ministry ay hindi lang para magsalita sa radyo. Yes. Sapagkat marami pong tao na nakikinig sa ating programa na nabe-bless po sila. At karamihan nga po sa kanila dito, yung mga napupuntahan natin, mga na-encounter natin dito sa ating bansa, na nadadalaw natin, ay sila po ay kadalasan ay napapakinggan nila o napapanood yung ating presentation sa YouTube, Yes, oo. through the Correct. internet, hindi po ba? Kaya po, napagplanuhan po namin na maging bahagi ng ministry ng Back to the Scriptures, hindi lang tuwing linggo, hindi lang tuwing linggo dito sa radyo, kundi araw-araw as much as possible ay lalabas po kami na inyong mismong mga tagapagsalita rito na lingkod upang dalawin ho kayo sa inyong mga tahanan. Kaya po kayo mga aming mga tagapakinig ngayong gabi, kung kayo pong ay nagnanais na kayo madalaw at mabigyan ng Bible study, yan po ay isa sa mga gawain ngayon ng Back to the Scriptures Ministry. Ito po tinatawag po natin Back to the Scriptures Field Ministry. At itong update na ito ay palagi ho natin pinopost po ito sa ating Facebook account. Punta lang ho kayo sa aming Facebook account, either my own Facebook account, si Ronald V. Obidos, or sa Back to the Scriptures Ministry. Hanapin niyo po ang Facebook at makikita niyo po yung mga dako at mga tao na aming pinupuntahan upang sila ay mabigyan ng Bible study.
Di ba, Brother Joe, siguro bigyan natin ng ilang example, para dun sa mga kapakinabangan ng mga kapatid natin na hindi pa aware dito. Lalo na yung mga nasa ibang bansa na ang napapanood lang tayo dito sa YouTube na hindi pa sila aware na meron tayong Back to the Scriptures Field Ministry. Ang totoo niyan, mga kapatid, mga kaibigan, ay meron kaming dinadalaw tuwing araw ng Martes. Dito lang din sa bandang Parañaque. Ito ay isang kapatiran natin na isa'y asawa ng isang interest natin nakasumpong ng programang Back to the Scripture sa loob ng isang buwan. Siya ay member ng ADD, ang dating daan. Maganda nga kanyang testimony. Nung siya'y nag-message sa akin, nag-text talaga siya, Sister Sheila, Brother Joe, sa cellphone. Andun pa ako sa Palawan noon. Nakatanggap ako ng kanyang text na sabi niya, dati siyang galing sa born again, tapos siya po ay nagpadoktrina sa Iglesia ni Cristo, hindi siya nabautismohan, kasi siya naman ay lumipat sa dating daan, na Eli Soriano, dun siya nabautismohan, Brother Joe. Si Brother June, ang tawagin na lang natin siya si Brother June, at ngayon nasa Saudi Arabia siya. Kaya sabi niya, natagpuan niya na napakalinaw po ng pananampalataya at mga katuruan dito sa ating pinagsasama-samahang pananampalataya, ang Seventh-day Adventist Church. Naunawaan niya yung tungkol sa Sabat, 10 utos, napapanood kasi niya sa ating mga presentation sa YouTube na mali yung tinuturo ng mga INC at ng dating daan tungkol sa Sabat. Kaya sabi niya, gusto niya magpa-Bible study. In fact, ngayon dinadalaw na siya ngayon sa Saudi. Nasa Jeddah siya, sa tulong ng ating mga kapatid, si Brother Rene Hamon. Yan, isang masipag natin, dating kasama natin yan dito na nasa Manila pa siya. Salamat sa inyong tulong dyan sa Jeddah, kay Brother June na inyo pong dinadalaw during in a week, every week, kasi nga kailangan niya talaga daw, gusto niya daw magpabaptize na rito by this coming July, next month. Kaya bilang request niya ay ni-request niya yung kanyang asawa ma-Bible study. Kaya naman kami ni Brother Joe ay ito'y pinupuntahan namin tuwing hapon ng Martes. Makikita niyo sa larawan habang pinag-uusapan yung mga pictures nila. Siyempre ngayon, nasa radyo ngayon, hindi niyo makikita. Pero pag inedit na itong presentation na ito at in-upload natin sa video, makikita niyo po yung aming actual na mga bahay na pinupuntahan. At isa pa, Brother Joe, yung ating dinadalaw at pinupuntahan, ito hindi isang Pilipino, Siya ay isang Hapon, Ang pangalan niya ay si Mr. Norio Cagaya. Kung natatanda mo, Brother Joe, paano ba natin na-encounter to si Norio? Na kung paano po ay mayroon po siyang kumbaga ay anak. Itinuturing na rin po niya ng kanyang anak na yung kanyang anak po ay kasama din po natin bilang Seventh-day Adventist. Yes, mananampalataya. At sa panahon na kung paano po ay yung tuwing gabi sila po ay nagwo-worship, Brother Ronald, at nung sa panahon na natigil yung kanilang pag-worship, siya mismo ang nag-request na nagtatanong na siya. Siya mismo nag-request na ipagpapatuloy yung worship at siya mismo nagtanong na gusto na niya mag-aral ng banal na kasulatan. Yun po ang mensahe na karating po sa atin. Yun ang naging dahilan kung bakit tayo mismo ang siya nakapunta doon sa kanilang tahanan at napasimulan po natin ang pag-aaral doon, Brother Ronald. Ang totoo niyan, makikita niyo sa larawan yung aming pagba-Bible study. Siya po kasi ay isang matanda na meron siyang nararamdaman sa katawan, kaya nakikita nyo na siya yung nakahiga. Pero isang malaking bagay nga po na kasi nga hindi ho siya talaga marunong din sa Tagalog, konti lang alam niya sa Tagalog. At yun, sa English, hindi rin siya masyado sa English, hindi siya fluent sa English. So, mabuti na lang yung kanyang anak na si Ria, siya ang nag-interpret sa kanya. At Brother Ronald, pasasalamatan din po natin yung nagbigay po ng Bible, Japanese Bible. Sister Michelle, yan sa Japan. At ito ay binigyan niya tayo ng, actually, sa tulong din ito ni Sister, sa Bautista, Merlin Bautista, Loisa, Sister Loisa. Binigyan niya, through her help, kasi pinanalangin natin na bigyan ng Biblia ito, dininig kagad yung ating panalangin. Kaya mayroon na siya ngayon ng Japanese Bible. Yun ang ginagamit natin every time nagba-Bible study tayo. Alam niyo, ang maganda dito po sa matandang ito, dito ko nakita talaga mga kapatid at mga kaibigan, ang kahalagahan na kailangan talaga maging aware tayo sa ating mga kapwa. Na wag lang natin isipin na tayo ay ligtas na
nakakilala na tayo sa katotohanan. Yes. Pero papaano naman yung iba? Kagaya yung matandang yun, di ba, Brother Joe? Nung pinuntahan natin siya, ang kalagang concern niya, kasi Buddhist siya eh. Yes. Bagaman siya nagsisimba sa Catholic, hindi siya talaga ganun ka-aware sa religion na, sa Bible, hindi siya ganun ka-familiar. Sabi niya, gusto ko lang naman malaman at hinahanap ko paano pumunta sa langit. I want to go to heaven, sabi niya. At ang kagandahan na Brother Ronald, doon sa ating pong pag-aaral na isinagawa doon sa kanila, na talagang unti-unti siya nagkaroon po ng interest at unti-unti na nalaman talaga yung mga katotohanan. Yes. Na kung paano hindi niya napapakinggan po doon sa Yan. mga previous na nagtuturo sa kanya, doon sa mga simbahan po niya, doon na lamang po niya napapakinggan nung tayo po ay nagbigay po ng Bible study. At sinabi niya mismo, inamin niya mismo na talagang naunawaan niya, Brother Ronald. Oo, kasi since ang concern niya sa langit, sabi niya ang dami kasing religion. So, ang ginawa natin, di ba, Brother Joe, pinakilala muna natin na meron lamang 100 ng kaligtasan. Ito yung walang iba, kundi ang pagtanggap sa pagiging Panginoon at tagapagligtas ng anak ng Diyos na si Yesu Cristo. Yes. Naintindihan niya ngayon, ganun pa lang pagpunta sa langit, dadaan tayo kay Jesus, by faith, accept mong ikay makasalanan, magsisi ka. Sabi nga niya, yung mga vision niya ay kanyang unti-unti naalis na. Naging health conscious na siya ngayon. Wow. Oo. At natutuwa siya. Kaya nga last time nung bumalik tayo ron, di ba, yung diniscuss natin, New Heavens and New Earth. Sabi niya, sa buong talambuhay ko, ngayon ko lang naunawa at narinig itong New Heavens and New Earth. Meron palang New Heavens and New Earth. Tapos, in-explain namin sa kanya na He is welcome. He is loved by God. Jesus Christ died for him. At siya po talaga ay gusto rin maging anak ng Diyos at makarating sa langit. Kaya, nung isang beses pumunta tayo, medyo tumayo siya talaga, Yes. Lumalakas yung kanyang katawan. Kasi po, iba ho talaga nagagawa ho ng salita ng Diyos. Pagka nagkaroon ho kayo ng pag-asa at nataniman ho kayo ng binhi ng salita ng Diyos at katotohanan sa inyong puso, hindi lang ho spiritual nyo lalakas, pati physical nyo. Kasi yung belief natin, meron pong itong impact at epekto sa atin pong attitude, behavior, and character. Yan po ang nakita ko dyan, Brother Joe. Okay? Meron to tayong gustong i-report sa ating field ministry. Itong continuation actually ito, nung after natin na makilala itong Japanese na ito, ay itong anak niya ay parang na-inspired ba siya, nakita niya ang halaga pala ng ebanghelyo na maunawaan ng tao para malaman niya na may kapatawaran ng kanyang kasalanan, gaano man kalala ang kasalanan, may buhay na walang hanggan na ino-offer si Jesus. Alam mo ginawa nitong kabataang ito? Ay kanyang dinalaw yung kanyang mga kapitbahay na alam niya na yung iba dito ay mga datihang Seventh-day Adventist daw. Di ba? Opo. Kaya nung isang beses ay nagpunta kami ron bago namin Bible study uli yung kanyang tatay, ay Bible study namin itong dalawa. Makikita nyo yan sa larawan. Ito po ay yung lalaki si Albert at yung babae ay si Julie. Parehong mga bata pa naman sila. Magkaibigan sila at nung yanyayahan sila para magkaroon ng Bible study sa pamamagitan po ng ating ministry, ay pinaunlakan naman nila ito Sister Sheila kahit tanghaling tapat. Mainit, naglakad sila, pumunta sila doon sa bahay at nakipag-aralan ng Biblia sa atin. At nalaman natin na ito palang lalaki ay taga-Negro, Mindoro, Mindoro Occidental. Noong 1997, lumuwas siya ng Manila bilang Seventh-day Adventist, born Adventist siya. Lumuwas siya ng Mindoro, pero mula noon, sabi niya, 1997, hindi na siya nakapagsamba araw ng Sabat. Nakapagtrabaho na siya, nakalabag na siya. Until now, nung amin lamang siyang dinalaw at kinausap, doon lang muli na-revive yung kanyang pananampalataya at naapaalala sa Panginoon. Tapos yung si Julie naman, OFW siya. Yes. At siya naman po ay, actually, muntik na siyang maging Muslim doon, pero galing siya sa Catholic. Pero open ang kanyang mind, naunawaan niya at marami rin siyang question. At willing silang mag-Bible study once a week. At kagandahan doon na Brother Ronald, at nag-request pa mismo sila na this coming Tuesday ay tayo babalik doon at sila na mismong pupunta uli doon para makinig ng ating pag-aaral. Yan. So, kita nyo, kung gaano ho kahalaga talaga ang bawat kaluluwa sa ating Panginoon. Kaya kung talagang sana po ma-inspire ho tayo sa pamamagitan ng programang ito na makita natin na ang pananampalataya ho, hindi ho natin sinasarili yan. Correct. Kasi marami rin hong mga tao na nangangailangan ng kaligtasan kagaya natin. Kung wala rin hong nag-share sa atin ng katotohanan at kaligtasan, maaaring wala rin tayo ngayon. Correct. Sa Brother pananampalataya. Ronald, kung hindi sila nagtiyaga sa'yo ng ilang months yun na pakikipag-usap. Ay talagang hindi ho ako magiging mananampalataya kay Kristo. At ito pa, Brother Joe, ito'y bahagi pa rin ng ating Back to the Scriptures Field Ministry.
kailan lang pinuntahan naman natin yung isang interest sa Cainta Rizal. Last No? Thursday. Last Thursday lang. Oo, kasi itong kabataan na ito, ang pangalan niya si Peter Dumangas. Siya naman po ay talagang baptized member ng Samahang Iglesia ni Cristo, no? Noong 1914. Siya yung nabaptized noong January. Yes. No? Ito lang January. Pero sabi niya, Pala. oo. Ngayon, kasi parang sabi niya, okay, masigla siya. At makikita mo naman, di ba, Brother Jojo, no? Siya yung kakaiba siyang kaanib na Iglesia ni Cristo kasi karaniwan, alam natin, hindi sila ini-encourage na magdala ng Bible sa simbahan, basta makinig lang sila. Pero siya iba eh. Nagulat tayo, meron siyang sariling kopya ng Biblia at pagka sinabi natin yung chapter and verse, alam niyang buksan. Kung ngayon natutuwa, Brother Ronald, sapagkat ang galing niya maghanap ng mga talata sa Oo. Biblia. Nung tayo po'y nagkaroon ng pagbabible study. Ang bilis nga Ibig eh. sabihin, talagang nagre-research ito. Oo. Nagsusuri talaga. Nagsusuri Yes. talaga siya. Ngayon, ang point of contact po namin ay ito. Isang araw daw po ay naikwento niya, siguro puntahan din natin siya next time at interviewin, Yes. i-capture natin sa video. Hinahanap daw niya yung kanyang mga kaibigan na INC. Pero sabi niya, nung siya INC na, parang hindi niya matanggap na si Kristo ay tao lang. Ilang kwento niya sa amin. Sabi, parang hindi ko matanggap na tao lang si Kristo. And then nakapanood daw siya ng programa ni Ginoong Eddie Soriano na in-explain niya na si Kristo ay hindi tao lang, siya ay Diyos. So nakumbinsi siya doon sa Eddie Soriano sa dating daan. Ngayon, nung siya in fact, pumunta na nga siya sa coordinating center nila, binigyan siya ng libreng Bible. Yung Bible nga na binigay sa kanyang libre na Tagalog, galing sa dating daan yon. Oo, ang dating ang Biblia. At yun ang ginagamit namin. Ngayon, sabi niya, isang beses daw, habang hinahanap niya yung kanyang kaibigan, kasi meron siyang gustong hanapin kaibigan, gusto niya i-share niyang natutunan niya kay Eddie Soriano. Tama-tama naman, biglang suddenly ay lumitaw sa harapan niya yung sa YouTube, yung programa po ng Back to the Scriptures. Yung programa po natin, yung topic na remember, Sister Sheila, yung topic natin about the True Church. Yung series ng True Church, Part 1, Part 2, and Part 3. Di ba, Brother Joe? Yan po, nakita niya, uy, True Church. Ano ba itong True Church? So, pinakinggan niya, sabi niya, ganun, mayroon palang, ito pala ang True Church, yung tunay na iglesia ng Panginoon, hindi nawala. Kasi sa paniwala ng mga kapatid at kaibigan natin Iglesia ni Cristo, yung iglesia na itinatag ni Cristo noong unang siglo sa Jerusalem, nawala. Naubos yung tao. Yung mga nanampalataya, pinagpapatay. Yung mga nananatiling buhay, nagsipatalikod, kaya naubos. Pero in-explain nga ho natin doon sa series na yon. Hanapin nyo po mga kaibigan. Kung yung naghahanap ng tunay na iglesia, pananampalataya, naka-prophecy na ho sa Bible. Yung tunay na iglesia. Hindi ho tayo iwan ng Panginoon na walang tanda na nasa Biblia. Hanapin nyo lang po ang Revelation 12. Yun po ang diniscuss po namin doon. Hanapin nyo rin po sa YouTube yung Back to the Scriptures, the True Church series. No? At alam nyo, itong si Peter na ito, nung nakita niya, na siya sa akin, nag-message na. Actually, nakita ko nga, binalikan ko yung mga text niya sa akin. Nung una, parang hindi ko siya napapansin. Simple lang yung mga sagot ko sa kanya. Siya pala yun. Ang tanong niya sa akin nung una, bakit kayo tinawag na Seventh-day Adventist? Hindi naman nababasa sa Biblia. Pero yung dating ng tanong niya, hindi siya parang sarcastic na nangangantyaw. Sabi niya, pakisagot lamang po, salamat. So sabi ko, serious sa tanong niya. So sinagot ko siya na ang pangalang Seventh-day Adventist, unang-una, ay wala naman tayong mababasa sa Biblia na inutos ng Diyos na kailangan ang iglesia ninyo ay ito ang pangalan upang kayo'y maligtas. Di ba? Doon sa mga taong nagsasabi na kailangan yung pangalan ng iglesia nakasulat sa Biblia, yan ang tinatanong ko madalas, Sister Sheila, Brother Joe. Saan nyo naman nabasa na utos yan ng Diyos na kailangan nakasulat sa Biblia yung pangalan ng iglesia? Baka ikaw lang may gusto niyan. Baka ikaw lang may utos niyan. Kasi totoo, wala naman. So sabi ni Jesus kasi, John 7:17, makikilala ho sa turo yung katotohanan. Kaya po yung pangalang Seventh-day Adventist, totoo niyan, ang Seventh-day Adventist, tayo po ay iglesia ni Cristo. In a sense na tayo ay tinawag. Iglesia means called out once. At pag-aari tayo ni Cristo. Iglesia rin tayo ng Diyos kasi unang-una si Cristo ay Diyos. Correct. At ang iglesyang tinayo ni Cristo galing sa Diyos. No? Tayo din po ay mga born again. Tayo din po yung mga Baptist because we believe in baptism by immersion. Yes. Kaya lang, hindi nga sa pangalan makikilala, kundi sa turo. Kaya po, ang ginamit naming affiliation ng atin pong denomination is Seventh-day Adventist. Kasi po, yung pong Seventh-day Adventist, galing po yan sa aral, sa turo. Seventh day,
ito po yung sa Ten Commandments, di ba? About the Sabbath, remember to keep holy the seventh day. At yun pong Adventist ay galing po sa Latin Adventus na noun. Na ibig sabihin nito yung mga nagsisipag-antay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po, mas biblical pa nga talaga yung pangalan natin na itatawag. Pero wala ho naman, hindi rin naman namin sinasabi na hindi kayo maliligtas kung hindi pangalan ng Church of Seventh-day Adventist. Ano? Kaya alam nyo, after nung pag-aaral natin, di ba, no, Brother Joe, natuwa siya. At ito nga maganda, Brother Joe, mag-chismis tayo ng konti. Yung asawa daw niya, kasi bagong panganak, kasi hindi na siya nagsisimba sa INC, dinadalaw daw siya ng mga ministro doon. So, pag dumadalo yung mga ministro, papasok yung asawa niya sa kwarto. Kinakasarahan yung kwarto, hindi lumalabas. Pero nagulat siya, nung tayo pumunta ron, lumabas yung asawa niya, kasi binati natin yung kanyang misis, yung kanyang anak, nagkamustahan tayo. Kumakain tayo, nandun lang din siya, nakikipag-itan, nakipagkwentuhan. Tapos nung umalis na tayo sa kanilang bahay, umulan, inabot tayo ng ulan, pasakay na tayo ng bus, siya pa yung naghatid ng payong sa atin. Sabi niya, gulat ako sa asawa ko, sabi niya hindi niya ginagawa yan dun sa kabila. Pero sa inyo hindi. Sabi ko kasi, siguro nakita niya na very approachable po ang ating pong dating, hindi ho tayo parang Kaya nga po, ipanalangin natin to. Makikita nyo rin sa larawan itong ating kapatid ito, si Peter. Talagang siya po ay willing na po na magpasakop sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananampalatayang Seventh-day Adventist. At saka isa pa ba, Brother Ronald, nung nakita niya yung programang Back to the Scriptures sa YouTube, talagang inulit-ulit niya. Ay, oo. Sinuri niya talaga ng mabuti kung nagkaroon din po siya ng comparison doon sa kanya mga natutunang mga aral, previous na mga itinuro sa kanya, at doon sa programang Back to the Scriptures, talagang nagkaroon siya ng comparison, sinuri niya talaga kung alin ba talaga. At saka ang kagandahan doon, Brother Ronald, nung nag-broadcast po kayo ang sabi niya, nag-broadcast po kayo ng The Truth Church, nung unang part 1 na pag-broadcast nyo, talagang sinubaybayan niya. Ngayon, binanggit yung magkaroon ng part 2, excited na siya na mapakinggan yung part 2. Nagmamadali siya na darating ang susunod na broadcast para mapakinggan yung part 2 ng programa nung kung alin ang tunay na iglesia. At Brother Ronald, may binanggit pa nga siya kasi talagang seryoso niya mahanap po yung katotohanan, mahanap yung tunay na iglesia. May binanggit pa nga siya na nagplano siya pupunta doon sa Jerusalem para hanapin yung tunay na iglesia. Gusto niya talaga makita. Nakita natin yung sincerity ng isang tao na talagang gusto niya maligtas at gusto niya makita at gusto niya na siya ay nasa tunay na iglesia. Kaya ang sabi mo nga, Brother Ronald, sa kanya, na di baling madaya sa negosyo, di baling madaya sa pera, wag lang madaya sa reliyon. Kaya yun siguro ang isa sa mga naging dahilan, talagang siya ay nudyukan din ng Banal na Espiritu para hanapin ang katotohanan, Brother Ronald. Ayan. Kaya kung nakikinig man lang sila, si Brother Peter at si Cherry Dumangas, no? Pinakakuha natin, babatiin natin sila. Tsaka yung nanay nila nakikinig. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay. Speaking of Brother Ronald, mga nanonood sa atin sa YouTube, kanina meron tayong in-interview na nakasumpong din ng programa natin through YouTube at nagkaroon din siya ng liwanag. Siguro, ito po ay kinuhanan po namin siya ng video and konting testimony. So, sa pag-edit po namin ng video, syempre mapapanood nyo na ngayon. Yes, mapapanood nyo po. Sa ngayon po, ikikwento muna po namin kung ano po yung mga nangyari kanina. Talagang ito ay blessed na blessed. Ang totoo niyan, mga kaibigan, 8 months ago na siya na naging taga-subaybay ng ating programang Back to the Scriptures. Si Brother Kiko, Dasilio ang kanyang pangalan. Ang kwento niya ganito, bigyan natin konti kasi actually interview nga natin siya, na-capture natin. Kayo na pong bahala. Mapapanood nyo ngayon sa video na ito dahil pagka hindi na tayo live. Pero alam niyo, ang kanyang maikling kwento ay siya po ay talagang natapos na sa doktrina rin ng Iglesia ni Cristo. At siya po ay sinusubok na kasi ganun pala sa kanila, no? Merong 6 months na pagsubok. 6 na, para pagsusubok na yun? Yung mga pagsusubok na yun, pagkatapos na ikaw ay maaralan, ng mga Bible study, kailangan sa loob ng 6 months na yun, ikaw ay sasamba. Tuwing araw ng pagsamba, kailangan may naka-perfect attendance ka. For 6 months. For 6 months. After na 6 months, makita yung attendance mo ay perfect, saka kanila bautismohan. Meron silang gano'n. No? So, umabot nga daw siya ng 1.5 taon
sa pagsubok na yan. He belonged to a Catholic family na typical, no? Pero sa kanilang pamilya, siya lamang daw po ang nagpakita ng tinatawag na curiosity sa pag-aaral sa mga Bible. Oo, at naanyayahan siya ng isang kaibigan sa Iglesia ni Cristo, sumamba siya at sa tingin niya okay naman daw yung kanya pong napapakinggan na aral sa Iglesia ni Cristo. Actually, nakikinig sila ngayon. No? Si Brother Kiko, si Kay, yung kanyang asawa, at yung kapatid niya si Aaron. Ngayon, hindi ko na ikikwento siyempre lahat kasi wala na excitement pag mapanood niyo po yung video. No? Ito pong si Brother Kiko, yun nga, siya po ay na-encounter din po niya ang Back to the Scriptures. No? At particular na nakita niya, na-discover niya yung katotohanan tungkol sa Sabat. Sabat, yes. Pakinggan nyo na lang po ang video at siya na po ang bahalang magkwento sa inyo. Ako po si Arnulfo M. Basilio. Edad ko po 23. Mag-24 na po ngayong November. Nagtatrabaho po ako sa Lagro, Sacred Heart Village. Parang ano lang po siya, family company lang dito sa Pilipinas. Pero solo is, ano po siya, parang clinic po siya. Ano po ako ang pinanganak na Katoliko. Okay. Tapos po, parang lumalaki po ako, medyo, nagiging ano po ako, curious. Ganun. Tapos po nun, may mga ibang religion din na sinasamahan, pero hindi naman po talaga seryoso. Tapos po, meron isang beses po na parang may nag-akay sa akin, INC nga po. Okay. Tapos po, nagano po ako yun, nagpa-member ako ng doktorina. Sa Iglesia ni Cristo. Tapos po yun Natapos mo yung doktrina? natapos po. Talaga? Tapos yun, sinusubok ako. Mga isa't kalating taon din po ako nun. Ganun po yung... Yung doktrina mo, gano'ng katagal ba natapos mo yung doktrina? Ilang buwan ka rin na doktrina? Ano po lahat-lahat, isang taon rin po. Isang taon, tagal din. Year din po, nagsasamba ako tuloy-tuloy. Tapos po nun, yung habang nasa trabaho ako, may pinag po ako na ang pagbubunyag yun. Kasi palagi akong updated dun sa writing rin. Napapakinggan mo lang sa radyo? Sa YouTube. Sa YouTube, napapanood mo sila. So, palaging, kumbaga, yun yung programa nila, na Iglesia ni Cristo, na na-upload na sa YouTube, lagi mo sinusubaybayan yun bilang bahagi ng iyong pagsusuri. Kasi parang interest mo nandun sa Iglesia ni Cristo na talaga. Kasi doon po talaga, sabi ko parang ito yung totoo eh. Oo. Tsaka lagi kong iniisip na salita nga ng Diyos, hindi po nagkakamali. Yun. Tapos yun. Tapos yung programa nyo nga po na the scriptures. Kung dati pa nakikita ko na po yun. Pero parang hindi ko lang pinapansin. Okay. Kaya po parang may response to INC. Nakita mo yung title. Ayan. Back to the Scriptures Response. Response. So, ang pagbubunyag sa Iglesia ni Sa Cristo. Sabat. Tapos po ayun, sabi ko, tingnan ko na, pakinggan ko nga ito. Subukan ko lang. Pakinggan ko po yung part 1. Tapos po yung presentation yung ganyan. Response to INC about Sabat. Tapos po yun, pinapakinggan ko, sabi ko, may ginabasa sa ng text ko na ano daw yung nga daw Sabat, parang pinanggalan ng Diyos. Tapos bigla niyo pong binasa yung context, sabi, kaya pala inalis kasi dahil nga pagsambal kay Baal. Tapos po kaya pala inalis dahil nga yung mga... Hinahaluan nila ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Nasa Osias yan 2:11. Ayan. Tapos ulong, yung part 2 pinakinggan ko, abot naman sa pagkain. Tapos sabi nga nila, yung pagkain daw yan, parang nilinis na ng Diyos. Tapos nung binasa ko yung context, ngayon pala, pangitain lang pala yun. Hindi naman pala sa gawa, Gis. Hindi naman pala parang... Literal. Pangitain lang po pala kay Pedro. Kay Pedro. Na yung mga tao pala, ibig sabihin na yun na nilinis ng Diyos. Iyon. Tapos hindi pa po ako masyadong na parang inisip ko na alamin ko muna kung talaga totoo nga. Kasi ayoko na parang gusto ko, ito na yung last, ayoko na talaga. Yung sigurado ka na talaga. Sabi ko, napagod na ako, tapos umiyak na po ako. Sabi ko, talaga? Napaiyak ka talaga? Sabi ko, parang bakit yan, parang hindi ko parang nakikita. Kasi parang alam niyo po yung parang pananabik po sa pag-aano sa Diyos. Ayun po, sabi ko, lagi pinapanalangin, gubigaw na. Ayun po, tapos napakinggan ko po yung part 1 niyo po sa yung isang matatagpuan ng Tunay Iglesia. Okay. Yung part 1, yung series na yan, part 3. Doon po ka na sabi ko, ito na nga siguro yung nahanap ko.
pinanood ko ng part 1, tapos ang part 2, excited po ako nung diba, nagpinama po ako sa inyo, nag-message. Yeah. Kaya ko, tawa ako, sabi ko, ito na siguro yung ko, nakita ko na. Parang sinagot na ng Diyos yung panalangin ko. Ayun po, tapos yun, sabi ko nga po, saan ba merong church dito sa Santa Lucia? Ayan, natatandaan ko yun. Baliches. Natatandaan ko yun nung nagtanong ka sa akin. Tapos sabi niya nga po, ang ganda sa Santa Lucia. Kasi nung po yun, nagtuloy-tuloy na ako ng doktorina. Ano lang po yun, mga 2 months lang po ata, 2 months, gano'n. Tapos po yun, kada uwi ko galing trabaho, diretso po ako sa church para mag-doktorina po. Oo nga, natatandaan ko nga yun. Ano po yun, tuloy-tuloy na po. Tapos ayun po, nang awa ng Diyos, nagulat po ako, sabi, next Sabbath, dito, bautismo. Ayun po, sobrang excited po ako kasi sabi ko, sa Instagram po, hindi po ako na-bautismo. Habang, habang pumipila kami para ilublob na sa tulog. Punta po ako okay na, parang sabi ko, sa wakas na rin, na bautismo na, parang yung assurance ba na naligtas ka na, hindi ka na magdududa na, ligtas ba? Parang gano'n. Ayun po. Natagpuan mo na yung hinahanap mo. So malaki ang naitulong sa inyo ng programang Back to the Scriptures. Okay, sobra po. Sabi ko nga, sana marami pang matulungan na tao yung programa na ito. Tapos, ayun nga po, sabi ko, sana iba rin makapanood. Kasi yung sa mga INC din ng mga kamimber ko natin. So, tignan mo ito, yung title. Panoorin mo, yung response nila tungkol sa sama. Sinishare mo rin? Sa mga INC ko rin natin nakasama. Kamusta naman ang response nila? Yung iba po, wala pong response. Okay. Ayun po, yun. Siguro samahan natin sila ng panalangin. May problema nga po, sabi ko, gusto kong may pumunta sa bahay ko ng ministro. Gusto ko rin itanong sa kanila. Tapos po, may tinanong ako, kaya rin po siya, parang student din po siya sa INC na para maging pag-ministro, magagawa. Tapos sabi ko, bata pa din, parang kundi pa yung alam mo siguro. Tapos sabi ko, parang sagot na hindi siya, parang hindi pa siya sigurado. Sabi ko, siguro sa susunod na lang ako nagtatanong sa mas matanda para mas maraming alam. Tapos po, sabi ko, wala pa rin bibisita sa akin. Sabi ko, gusto ko may pumasyal. Kasi ganun po yung pag di ka na sumisimba. Bibisitahin ka nila. Pero sa akin wala. Sabi ko, alam mo na libahay ko, malapit lang naman. Sabi ko, parang nag-decide na ako nung sabi ko, ayoko na siguro dito. Mag-ano na lang ako. Para pagkapatuloy ko na yung sana napakainin. Ayun, basta sinuri ko po na sinuri. Okay lang ka na baptize, finally. Anong official date ng iyong baptism? March 14 po. March 14, year 2015 po. 15. Bago lang talaga. Oo, kaya maraming salamat. Ano ang iyong naramdaman nung ikaw'y nabautismo na? Anong masasabi mo na ngayon ay ikaw ay isa ng Seventh-day Adventist? Ngayon po, parang masaya po kasi parang yung assurance po naligtas na eh. Oo. Kaya sabi ko dati po kasi parang puro pagdududa lang. Inisip ko sa mga, ba't ligtas ba ako? Parang gano'n. Tapos po nun, kasi iba po talaga pag siguro pag yung yung paghahanap na parang sincere po talaga. Tutubin na naman po ng Panginoon. Tama. Kaya po kung sino tumatawag, sasagutin niya po. Ayun po. Ano ngayon ang mensahe mo doon sa mga dati mong kasamahan? Sa Iglesia ni Cristo, yung mga kaibigan mo, kahit pa paano may mga kaibigan ka dyan, di ba? Na nakokontak mo pa rin sila. Meron ka bang mensahe na gustong iparating sa kanila? Ano po, maganda lang po sila maaari mag-sulit pa sila kung nanapalatayo ba nila kung totoo ba talaga na ito ba talaga yung kaligtasan. Siyempre mas maganda po maging yung sinusunod rin sa paghahanap talaga ng kung gusto mo talaga makita yung tunay na pagdinig sa Diyos, hindi yung parang nakikinig ka na sa sinasabi ng tao na masaya. Maganda po sa sarili mo rin. Patunayan mo na talaga ito yung totoo. Kasi parang dyan sa kanila, sa Iglesia ni Cristo, parang yung mga membro, hindi halos sila nagdadala ng Bible sa simbahan, di ba? Tapos parang hindi sila masyado magbuklat ng Bible, na personal na Bible study. Hindi kagaya ngayon. Maganda po kasi talaga yung, yung buong context din, basahin ba? Mas maunawaan. Kasi mahirap na po talaga pag sasabihin, ito, basahin si ganyan, yung verse. Kasi yung proof text lang po ba? Ayun lang. Siguro, mas maniniwala nga po kung ngayon lang. Pero kung buong context, kung ano talaga yung tinutukoy sa ano na yun,
sa message na yun, mas maunawaan ng bumabasa. Amen. Oo. So, kumbaga parang ang nakatulong talaga sa iyo yung ma-discover mo yung katotohanan tungkol sa Sabat na kung tutusin ay ito ay diniscuss na sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang pagbabunyag, kaya lang parang negative, pinalalabas nila na hindi na dapat natin sundin. At tamang-tama naman, mayroong topic ang Back to the Scriptures na sagot doon eksakto, no? At yun ang ginamit ng Panginoon para tawagin ka sa kanyang tunay na bayan. So ngayon, ano ang plano mo ngayon? Ikaw ay 7-day Adventist na. Anong plano mo ngayon sa iyong pananampalataya? Anong gusto mong mangyari? Marami ka bang gustong abutin pa sa pananampalatayang una po, makatulungan po sa ministry ng Panginoon na ikalat. And po, siyempre po, alam niyo po natin yung panahon ngayon, parang may bang madali na eh. Ang dami na pong mga sign. Diba, parang kada matulog sabi ko, pinapanalangin ko na sana. Bago nga mangyari yun, ko rin pamilya ko. Kaya po nag-ano rin ako sa nanay ko, ganyan, Bible sharing. Ngayon po, yung ate ko rin, nababible study ko na rin. Sa iyong pagsusuri, sa pagitan ng iyong pananampalataya ngayon bilang 7-day Adventist at doon sa dati mong kinasasamahan sa Iglesia ni Cristo, ano pa nakita mo malaking pagkakaiba? Ano nga po yung sa pagkain, ako sa mga, sabi ko parang inipolarate ko ng mga ministry po bang doon? Para sabi ko, inayaan lang magsigarilyo sa labas ng simbahan. Tsaka una-una po siguro yung parang ayun nga po sabi ko, inayaan na nila yung mga member nila na paglabas na sa simbahan, parang sana kahit naman paano huwag magsigarilyo, ganyan. Respeto, Respeto lang. Hindi kasi sa kanila pinagbabawal talaga yun. Una-una nga po, yun nga po yung hindi maganda sa katawan. Pinapatay mo yung sarili mo pag gano'n. Oo, no? Tapos, So isa yun, nakita mong kaibahan, no? Ang Adventist talagang hindi lang spiritual care, kundi pati sa physical care, no? Ang pahaba ng buhay, napaka-importante kaya yan. Ano pa? Meron pa? Nakita mo pagkakaiba. Ayun po, tungkol sa araw ng pagsamba. Oo, yung araw ng pagsamba. Sa si Cristo nga po, tao na sa kanila. Oo. Sa isip mo nga po, sabi ko, ayun ng Diyos ang nasa mong baka sa kapang tao. Yes. Ang naisip ko po, si Cristo, tao lang din. Tapos pinapasamba nila na, inutos ng Diyos, si Cristo sambahin din ng tao lang. Kaya sabi ko, parang may conflict naman. Oo nga. Naguluhan po ako, sabi ko, kung ganun, parang medyo magulo nga talaga. Kasi, ang Diyos ama, sabi niya nga, ayaw niya pasambahin yung tao sa kapang tao. Nasa Bible yun eh. Sa Roma 1:25 na ang sabi ng Panginoon ay sinasamba ng mga taong mga makasalanan yung nilalang kaysa yung lumalang po. Di ba? So maraming mga pakinabang talaga ang nakita mo sa iyong pananampalataya. Kaya ngayon, buo na ang loob mo. Hindi ka na maghahanap dahil eto na, nakita mo ng katotohanan. Kaya ngayon, syempre, ang iyong mission na lang ngayon ay kakain ng iyong pamilya na magkasama-sama kayo sa pananampalataya. Meron kang huling mensahe bago tayo magtapos? Ayun po, nagpapasalamat nga po ako sa programa niyo po na Back to the Scriptures. Yan po, marami nga po kayo natulungan. Tapos yun, sana nga po magpatuloy pa. Tapos marami pang mga tao rin nakikinig. Yung, parang ano po, yung mga sabit po sa pag-ano sa paglilingkod. Sana nga po matagpuan din nila yung patuloy na paglilingkod. Lalo sa panahon natin, nagmamadali na talaga. Yung mga sign po ng mundo, parang kakaiba na po talaga yung nakakilabot. Ayun po. Amen. So maraming salamat sa iyo. Salamat karoon sa iyong pagpapaunlak sa aming interview. At nawa ay marami pong makapanood dito at maakay sa katotohanan sa pamamagitan ng iyong magandang testimony. Maraming salamat. God bless. Kung paano ho nakatulong sa kanya. At alam nyo, ako'y naniniwala, yung unang kunento natin na hinahanap lang niya yung kaibigan niya, biglang nag-pop up yung Back to the Scriptures at nakita niya tuloy yung tunay na iglesia. Sa kanya parang ganun din ang ano eh. Actually, diba? hinahanap niya sa INC din kasi masugid siyang taga-subaybay Yan, ng... sabi nga niya. Sabi niya, di ba, yung programa nilang Ang Pagbubunyag. Yes. At nakita niya yung ang pagbubunyag naman natin. Nakita niya sa YouTube yung ang pagbubunyag sa Iglesia ni Cristo tungkol sa Sabat. Sagot, yung response ang pagbubunyag. And the rest is history. Kaya po, alam nyo,
Kaya nga po ako'y naniniwala na hindi natin iiwanan ng programang to. Sapagkat, alam nyo, ako'y naniniwala na ang Panginoon ay kasama natin sa ministry na ito. Kaya po, nawa ay ipanalangin nyo rin ho kami patuloy sa programang ito. Sapagkat, yun nga po, gaya na kami sinasabi, kung wala inyong panalangin, wala inyong financial na suporta, kung wala po ang inyong moral support sa amin, ay baka hindi ho tayo magtagal. So, sa 2 years natin na ito, di ba? Nakita natin kahit papano na may mga development. Dagdag ko lang, Brother dagdag mo. Ronald. Kanina, natouch ako dun sa sinabi niyang iniyak niya talaga to sa Panginoon. Na sabi niya, gusto niya na talagang masumpungan kung sino talaga yung tunay na iglesia. Talagang gabi-gabi na pakinggan ko sinabi niya kanina na gabi-gabi na nanalangin siya sa Panginoon na ipakita sa kanya yung katotohanan. And sabi niya nga na hindi ka bibiguin ng Panginoon kung sincere kang maghahanap talaga sa kanya. Oo, kasi parang naniniwala na siya na sana yung iglesia ni Cristo na yun. Yun na daw ang tama eh. Kasi kaya nga magpapabaptize na siya eh. Kaya lang, nung nakita niya yung response natin sa doktrina na iglesia ni Cristo, doon niya nakita ang kamalian na ang Sabat pala ay dapat ipangili ng mga Kristiyano, hindi lang ito sa mga Hudyo. Kaya sabi nga niya, yun nga, medyo parang naiyak nga daw siya kasi bakit ganun, parang nabigunan naman ako. Gusto ko kasi pag pumasok ako sa relihiyon, sigurado na. Di ba sabi niya? Kaya ngayon, alam niyo, nagpabaptize po siya noong May 2015. Ito lang. Sa tulong din ni Brother Ray Letran. Yes, na diyan sa Santa Lucia Church, no? Ginamit din siya ng Panginoon kasi siya yung pinaka-isapan ko noon na please, hindi tayo makarating noon dahil yung paa ko noon pilay eh. Kaya sabi ko, bro, total malapit lang pala sa kanila. Siya ang nagpag-Bible study. Kaya nabaptize po siya. Abangan nyo yung kanya pong testimony. At pinabati natin yung kapatid niya, si Aaron, ano? Yes, si Brother Ray. Oo, na nakakatuwa siya talagang makikita niyo sa kanyang sarili, yung sa kanyang pangungusap, pagsasalita, na talagang hinipo siya ng Panginoon, ng Holy Spirit. Di ba, Brother Joe? Opo. No? Makikita niyo yan. Actually, in-upload ko ngayon yung recently, kanina lang sa YouTube yung pictures natin. Back to the Scriptures, Field Ministry Report natin yon. Makikita niyo yung picture ng magkapatid. Si Kiko, yung nasa gitna, ay nakatabi ko na nakasalamin. Yung kapatid niya, si Aaron, yung nasa gilid, no? Na talagang interesado siyang manood. At mag-Bible study. At na-encourage daw siya kasi nakita niya talaga yung pagbabago sa kapatid niya. Oo, actually, isa yan. Si Kiko daw doon, kasabwat sa mga kalokohan. Sa mga kalokohan. Pero ngayon nakita niya yung malaking pagbabago, yung ginawang pagbabago ng Panginoon sa buhay ni Brother Kiko. So siya din, parang na-curious siya. Ano kaya nangyari? Bakit siya nagbago, di ba? Yes, oo. At panalangin din natin kasi yung nanay niya, tsaka yung sister niya, yung ating... At saka yung kapatid niyang, kuya niyang atheist. Kuya niyang atheist ay mapalapit din sa Panginoon. Siya nga po ay masipag ngayon na dinadalaw niya. Kaya naman pagsisikapan po ng inyong mga lingkod. Kahit gaano po kalayo yan, pupuntahan natin yan. Yes, kung meron po kayong gustong ipa-Bible study, yeah, text niyo lang po si Brother Ronald or mag-message po kayo sa aming Facebook account. Dadalawin po namin kayo sa abot ng aming makakaya hanggat may pamasahe ho kami. Hindi naman natin inaalala yung Brother Ronald. Oo, dumadating eh. Subok na ang Panginoon. Subok na sa maraming pagkakataon pag kayong talagang wala na tayong pambayad. Kagaya ngayon sa Wednesday, magbabayad tayo. Hindi ko nga alam kung saan nakukuha ng pambayad. Biglang kanina may nag-message. May nag-text na Brother Ronald. Within this week. Kaya Lord, thank you so much. Kaya, ayun na mga kaibigan, sineshare namin ito sa inyo para mapatunayan ko sa inyo, hindi lang para itaas ang Panginoon through this program, kundi para kayo mismo sa inyong buhay. Kung wala man kayong radio ministry, sa inyong sarili, magtiwala ho kayo sa Panginoon. Ibigay nyo lang inyong sarili, ang inyong puso, buong kaluluwa. Huwag ho kayo magduda. Basta intayin nyo lang siya, darating po ang kanyang tulong. Basta po kayo sincere sa inyo pong pananampalataya. At ang kagandahan lang ng programang Back to the Scripture, Brother Ronald, na kung paano ay yung mismong mga tao ang siyang naghahanap para masumpungan po nila. At yun sila mismo ang gumagawa ng paraan na kung paano tayo mismo mga grupo ng Back to the Scriptures ay sila mismo na nagtitik sa atin na tayo ay pupunta sa kanila. Oo nga, yan ang totoo yan. kagandahan doon, Brother Ronald. At ito po yung ating pagre-report ngayon na hindi ko muna tuwing araw lang ng linggo ng gabi nyo kami mapapakinggan. Araw-araw po kami po ang grupo ng Back to the Scriptures. Kami po ay nasa field, kami po ay naghahanap ng interest at kami mismo ay pumupunta doon sa bahay ng mga ibang mga listeners natin na sila po ay gusto na tayo na makita at gusto nila mapaabutan din ang mensahe ng kaligtasan, Brother Ronald. Yes. Ulitin natin, Brother Ronald, hindi natin to sinasabi para magmayabang, no? Hindi. Sinasabi po namin po dahil, and nais po namin po kayong maging
katulong, kabahagi Yes. para kung may nais po kayong pa-Bible studyhan, may Yeah. nais po kayong i-reach out na miyembro ng inyong pamilya or mga kaibigan, i-tap nyo lang po kami and willing po Message kami. siya sa Facebook. Yes, opo, willing po kaming bisitahin sila. At bilang huling bahagi, Brother Ronald, ng Before we Okay. go to that, Mhm. gusto ko lang idagdag din Sister Sheila sa ating mga tagapakinig na ang Back to the Scriptures po, meron ko kaming vision and mission. Yes. At isa ho sa mga project namin, kasi alam nyo, darating ang panahon, no, hindi natin alam, na pagka dumami na po ang magpa-Bible study, mukhang hindi natin kaya itong sa loob ng 1 linggo na tayong tatlo, lahat ay gagawin natin. Kaya ang prayer ko sa Panginoon, magkaroon tayo ng sasakyan. Number 1 yan. Yes. At pangalawa, ang prayer po natin sa Panginoon ay magkaroon tayo ng maraming volunteers na Back to the Scripture team. Mm-mm. Na alam ko po, marami dyan. Alam mo, marami nagme-message sa akin, Brother Joe, Sister Sheila, na talaga nabe-bless sila, mga kabataan halos. Kaya lang karamihan nasa mga probinsya, paano daw sila ang maging bahagi ng team natin? Mm-mm. Sabi ko, well, kung halimbawa may interest kami dyan, kagaya ito, napapakinggan tayo sa Mindanao, di kung meron dyan, alam pumunta tayo ng Mindanao, di ba? Correct. Di kayo na lang po ang bamahala dyan. Siguro ang gagawin ho namin, bibigyan ho namin kayo ng konting instructions kung paano ho ang ating sistema. Mm-mm. Kasi dapat may sistema tayo. Tapos, kailangan namin kayo ma-interview para ma-test natin kung qualified ba talaga sila makapagturo Mm-mm. ng tama. Kasi baka mamaya may magpanggap dyan na Mhm. reform. Tapos pupuntahan, i-recruit yun. Diba? Tapos bibigyan ho namin kayo ng ID. Ano, para mayroong maging represented. Ganun po yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung gusto niyo mag-volunteer, Back to the Scriptures team, para magdadala Bible study, ay welcome naman po kayo. Kontakin nyo lang po kami para po ma-interview namin at ma-assess po natin ang kanila pong kakayanan at willingness to serve the Lord. At isa rin po sa mga project ng Back to the Scriptures Ministry, mga kapatid, mga kaibigan, makapag-produce tayo ng maraming CDs, mga DVDs, Yes. Oo. para mapanood. At ano pa ba? Yung yung tinatawag nating nabanggit ko na yung sasakyan, Okay, yung Academy. sasakyan. Yeah, buti pinaalala mo. Yan nga po yung ibig sabihin. Mm-mm. Yung academy or sinatawag po na training school ng Back to the Scriptures. Unang-una, siyempre, maganda ipanalangin natin sa Panginoon yan. Kasi ang training school, kailangan may lugar, Yes. may place, tapos meron tayong mga resources, may mga books, no? Para sa ganon, ay ititrain po natin paano magbigay ng Bible study Mm-mm. sa mga tao. Paano po magbigay ng spontaneous witnessing, At magtitrain din ho kami paano ho magtanggol ng pananampalataya. At magtitrain din ho kami paano ho magsalita sa radyo. Para in case na masyado nang busy ho tayo, Mm. ay pwede ho silang ipapalit natin dito. Di ba, Brother Joe? Yan po, ipanalangin niyo po kami sapagkat talagang ito'y tuloy-tuloy na. Wala na hong atrasan dito, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat nararamdaman ho namin ang patnubay ng Panginoon sa gawain ito. Amen. Yung sinasabi mo, Sister Sheila? Yes, Brother Ronald, bilang huling bahagi ng Mhm. ating anniversary edition ay pag-uusapan natin yung top 3 most viewed na topic or video natin Yeah, sa YouTube. oo. Mm-mm. Oo, ito po, sa loob ng isang taon, mula nung June 2014 hanggang June 2015. Actually, hindi pa naman tapos yung June 2015. Pero, meron po akong in-assess dito na pinag-aralan ko na top 3 most viewed program, yung palaging pinapanood at mas maraming taong nanonood, Mm-mm. na programa ng Back to the Scriptures since last year. Meron po akong 3 pinili. Unang-una, yun pong siguro according to order kung sino yung konti at pataas ng pataas. Mm-mm. Okay, unahin ho natin itong merong view na 1,456 views sa YouTube. Mm. Napakalaki na rin yan, Mm-mm. 1,456 views. At ito po ay pinablish namin noong April 20, 2015. Nito lang. Bago-bago lang. Mm-mm. Apa. At ito po ay may pinampong pamagat sa YouTube, ay si-search po ninyo. Ito po ay pinamagatang Ang Kasinungalingan ng Iglesia ni Cristo 1914 tungkol kay Romy Pedrosa. Actually, hindi ito isang oras na programa na regular na ginagawa ho natin linggo-linggo. Ito po isang special presentation ng Back to the Scriptures. Hindi ito ginawa dito sa studio ng DWBL, kundi ito po, mga kapatid, mga kaibigan, kung mapapansin nyo sa title pa lang, Ang Kasinungalingan, mabigat na ng Iglesia ni Cristo 1914 tungkol kay Romy Pedrosa. Para maintindihan nyo yung istorya, punta ho kayo dyan sa YouTube, i-search nyo
ang kasinungalingan ng Iglesia ni Cristo 1914 tungkol kay Romy Pedrosa. Bakit? Sino itong si Romy Pedrosa? Sino nga ba siya? Oo. Si Romy Pedrosa po ay isang kapatid nating na mayapa na. Mhm. Taga Mindoro po siya sa Okay, Bansod. yun sa debate. Oo. Kasi po, merong naganap na debate doon sa Bansod, no? Sa between Iglesia ni Cristo, malaki ang debate ito. At ng Seventh-day Adventist sa may Bansod noong February 10. Nandun ka rin noon, Brother Joe. Itong taon lang, 2015. Ito lang, 2015. Ay matapos mo ng debate, ay may kinalat mo na maling informasyon. O sabihin na natin siguro, Brother Joe, na chismis, no? Mhm. Itong mga sa panig ng Iglesia ni Cristo na sinasabi nila na ayon sa kanilang report ay meron daw isang Seventh-day Adventist na elder Mhm. na nakapakanood ng debate, pagka uwi niya, inatake daw at namatay dahil sa sama ng loob, dahil natalo ang mga Adventist sa debate, Brother Joe. Yun ang sabi nila. Yun ang sabi nila. Mhm. Kaya dito natin magte-test, no, mga kapatid, kung ang tunay na Iglesia ni Cristo, sabi ko nga sa inyo, hindi sa pangalan lang eh. Mhm. Dito niya magte-test kung tunay bang Iglesia ni Cristo yan. Kasi po, kung tapat sila, hindi ho sila gagawa ng istorya hindi totoo. Correct. No ho. Mhm. Ngayon, ang ginawa ho namin ni Brother Jojo, nung tama-tama meron tayong crusade doon sa may Pinamalayan, no? Na sabi namin ay samantalahin natin. Tama-tama, isa sa mga laging gabi-gabi na uma-attend doon ay yung anak Anak niya. mismo Pala. Mhm. ni Brother Romy Pedrosa. So, nung nakilala namin siya, kinausap namin siya kung pwede ba siyang interviewin. Kasi may kumakalat nga na chismis, kinakalat ng mga Iglesia ni Cristo na namatay daw yung tatay mo, sabi natin. Dahil sa natalo sa sama ng loob, dahil natalo sa debate ang mga Seventh-day Adventist dun sa Bansod. Alam nyo, hindi pala niya alam to, Brother John. No? Mhm. Nagulat din siya. Mhm. Tapos makikita nyo ho dito sa video. Ano pangalan mo pala? Ashley po. Ashley, okay. Ngayon po ay dito po tayo sa isa nating ambush interview sa isang kapatid natin, si Ashley. Anong apelyido mo? Pedrosa po. Pedrosa, okay. Kasi Ashley, kaya po namin nais na kausapin ka. Meron kami din dinawin na naging issue matapos yung debate noong February 10 sa Bansod na sa panig ng mga Iglesia ni Cristo, ikinakalat nila na matapos daw ng debate, meron daw isang elder na namatay na ang pangalan ay si Romeo Pedrosa na namatay daw sa sama ng loob matapos mapanood yung debate. Tuesday naganap yung debate, kung di tayo nagkakamali, February 10. At yun ngayon ang kinakalat na kasinungalingan ng mga Iglesia ni Cristo at ito ay kanilang kinakalat sa Facebook at sa kanilang website. So narito ngayon si Ashley na anak mismo, no, ni Brother Romeo Pedrosa na makapagsasabi sa atin kung ano talaga yung nangyari. Kung tama ba yung chismis na ikinakalat ng mga Iglesia ni Cristo na namatay daw sa sama ng loob yung ating kapatid na yon. Totoo ba yon, Sister Ashley? Hindi po. Okay, sige nga, magkwento ka ng ano ba ang naging cause, ba't ang father mo ay pumanaw? Na heat stroke po siya dun sa trabaho niya nung Mhm. sa Marabuok po. Nung Miyerkules ng mga alauna daw po. Tapos dinala po sa community sa Papandayan. So, ibig sabihin, kung ang debate ay Tuesday, Miyerkules na heat stroke siya, tapos kailan siya na-declare na dead? Thursday po ng Thursday na. 10. Sa hospital yon? Opo, sa Kalapan, sa probinsya. Sa mismong Kalapan na. So, ibig sabihin, bakit siya, ano bang trabaho ng father mo? Bakit siya na heat stroke nung Miyerkules? Nagagawa po siya ng bangka. Ay mainit po. Tapos wala po atang yung parang pandong. Okay. Tapos may inutusan po siyang kasama niya na kumuha ng walis tapos bumili po ng soft drinks. Nung pagkabalik po ay nakahiga na po si Papa Uminom siya ng malamig. ng soft drinks. Okay. Pero yung father mo, nakapanood ba siya doon ng debate sa Opo. Bansod? Andun siya? Opo, Okay. nakapanood po siya. Andun ka rin ba noon? Wala po, pumasok po ako. Okay. Nung pag-uwi ng father mo, matapos manood ng debate, sumama ba ang loob niya? Hindi po. Natapos ba niya yung debate? Hindi po. Nagkwento nga po siya sa amin na maganda daw po ang debate. Okay. So, ibig sabihin, pagkatapos pala, nagkwento pa na masaya naman siya. Ayos naman Oo. po yung pagkwento niya. Wala naman siyang sinabi na masama ang loob niya, natalo Wala po. tayo. Pati nga po yung si Pastor Pedrosa po, Oo. nagkwento din sa amin nung patay na si Papa. Anong sabi ng pastor? Kapatid siya ng father mo? Yang
Kapatid po ni Papa yung Papa ni Pastor Pedrosa. Okay. So, ano siya? Pamangkin. So, anong kwento ng Pastor Pedrosa? O sa Yun father nga mo? po, yung talo daw po yung Adventista nung Okay. sa presentation. Pero nakabawi naman daw po sa summary. Ayun. Oo. So, ibig sabihin, nasaksihan nila yon. So, ngayon, anong masasabi mo ngayon doon sa kasinungalingan na kinakalat ng mga Iglesia ni Cristo? Kasi mapapanood nila ito eh. Nagsisinungaling sila na namatay daw sa samaan ng loob. Na yun ngayon, nalaman natin wala palang katotohanan. Anong mensahe mo para sa mga Iglesia ni Cristo nagkakalat ng chismis? Hindi naman po namatay si Papa sa sama ng loob kasi namatay po si Papa sa heat stroke. Kaya wag po sana sila maglabas ng ibang balita na na namatay si Papa sa Okay. So yan, narinig natin mga kaibigan na wala pong katotohanan ng kanilang chismis at doon ay makikita natin na talagang ganun sila kadesperadong mapalabas na sila ay nagwagi dahil nalaman natin bandang huli hindi naman talaga naging magandang resulta para sa kanilang panig. Kaya ganun gumagawa sila ng chismis. Maraming salamat Sister Ashley sa iyong interview at napaunlakan mo kami. Malaking tulong itong video na ito at yung iyong testimony para po maibangon natin ang katotohanan at makita ng mga taong kasinungalingan. Okay? Thank you. God bless you. Interview mismo namin, no? Ambush interview to actually. Doon sa ating tinutulugan. Wala pa kayong camera nun. Wala pang camera kaya ang ginamit Pangit ko ng kuha. pangit nga ng kuha, pasensya na kayo. Ang ginamit ko lang ho kasi doon ay cellphone. Ano ho? Cellphone. Itong aking cellphone na hawak. Kasi ambush interview. So, doon inilahad niya na wala hong katotohanan yung kinakalat ng mga Iglesia ni Cristo na namatay yung tatay niya dahil nasama ng loob dahil sa natalo sa debates doon sa bansod. Siyempre po, kahit sa rules ng court, ang paniniwalaan nyo yung immediate family. Tsaka mas credible po ang witness ng anak mismo dahil siya nga mismo nakakita sa tatay niyang patay. At siya nakaalam kung ano nangyayari. Sila po yung nandun sa, geographically speaking, sila mismo yung nandun sa lugar, anak pa siya, hindi siya magsisinungaling tungkol sa nakamatay ng tatay niya. Samantalang itong mga Iglesia ni Kristong to, para lang mga pang-insulto sa mga Adventista, ginawa nila magsinungaling, brother Joe. So, ako may mga kaibigan din Iglesia ni Cristo, mababait naman sila. Hindi ko ho nilalahat. Kaya lang, kung tunay ho kayong iglesia, ipatunayan niyo ho sa gawa. Correct. Hindi ho sa ngawa. Hindi niyo dapat tinotolerate yung ganyang pagsisinungaling. Kasi kung makikita niyo lang ho sa video na mapapanood niyo rito, ay umiiyak ho talaga yung bata. Sama ng loob niya. Di ba? Napanood niyo si Sister Sheila? Sabi niya, wala akong katotohanan na kaya namatay daw ang tatay niya dahil na-stroke. At heat stroke ang tawag. Oo, kasi after ng debate, hindi naman siya namatay agad after ng debate. Ilang days? After 2 days, gumagawa ng bangka sa init ba? Sa init ng araw, ay gumagawa pala siya ng bangka. Sa sobrang init, uminom kagad ata ng malamig, ayun, nakabulagta na. Natake. So, walang kinalaman ho yung sinasabi ng mga Iglesia ni Cristo. Alam mo, kung ako'y member ng Iglesia ni Cristo, tapos ay malaman ko yung ganyang pagsisinungaling, matitisod ako lalayas ako dyan Ikaw, Brother Jojo, mananatili ka ba? Sasabihin nila, tayo totoong iglesia, tapos tinotolerate ang pagsisinungaling. Siyempre, hindi tayo mananatili dyan. Yan po ay yung pangatlo, no? Yan yung tinatawag natin third most viewed. Dito tayo sa pangalawa, second most viewed video. Ito po ay meron siyang 2,072 views. Uy, mas mataas siya, Brother Joe. Yes. At pinublish natin ito actually February 19, 2015. Okay? Ito po yung pinamagatang si Felix Manalo ba ang ibong mandaragit sa Isaiah 46:11? Yan. So, dito naman, tinalakay naman. Ito talaga yung programa natin, 1 oras. Actually, kasama kita rito, Brother Joe. Kaya lang wala tayong video nito. Ang ginagawa ko natin, audio pictorial. Okay? Wala kasi tayong ganyang camera pa ngayon. Dito po, diniskaso namin na yung ibong mandaragit na hinuhulaan sa Isaiah 46:11 ay isang ibong mandirigma, hindi ibong manliligtas. Kaya nga po ang tawag sa kanya ay ravenous bird. No? Ako hindi naniniwala na ito si Felix Manalo kasi ang layunin ni Felix Manalo ay magligtas, hindi magpumatay. Tama, di ba? Kaya kung ako'y member ng Iglesia ni Cristo, siguro may doktrina na hindi ko tatanggapin ito. Dahil si Felix Manalo sugo, siya magdidigtas Oo, ngayon,
dito din ay lumabas at pinatunayan natin na hindi siya yung ibong mandaragit doon sa Isaiah 46:11 na hinuhulaan na tinatawag ng Diyos mula sa malayong silangan upang idigtas ang bayan ng Diyos mula sa pagkakabihag sa Babylonia. Ito po'y natupad kay Cyrus the Great. No ho? Si Cyrus the Great ng Persia, pag tinignan ho natin based sa geographical location or sinatawag natin geographical center ng daigdig noon sa panahon ni Isaias na sumulat nito, ang kanyang geographical center ay Jerusalem. No, ayon sa Ezekiel 5:5, Jerusalem ang nilagay ng Panginoon sa gitna ng mga bansa. Kaya kung gusto niyong malaman kung alin ang malayong silangan ayon kay Isaias, wag ho kayong tumingin sa mapa na modern map ng Europe. Sa modern mapa ng Europe na wala sa Bible, pag tinignan nyo dyan sa globe, yung modern map ng Europe, sa pananaw nila, ang Pilipinas malayong silangan sa distansya. Kasi yung travel nila from Europe, it takes a long journey at very dangerous. Kaya tinawag nilang Far East. Actually, it is a derogatory term. Ito'y katawagang pang-insulto sa mga at pampandiliit, panlalait sa mga Asians, kagaya natin, tawag sa atin malayo. Kaya nga po ngayon, hindi na ginagamit ang Far East, ang Pilipinas. Ang tinawag sa atin ngayon ay we belong to the Southeast Asian nation. Yes. No? Kaya yung Far East na binabanggit, actually wala namang Far East talaga sa Biblia, sa Isaiah 46:11. Mula sa malayo ang nakalagay, mula sa silangan, no? Yung silangan doon ay walang iba sa silangan ng Jerusalem, walang iba kundi ang Persia. Tatawag ang Diyos ng ibong mandaragit, ang mandaragit papatayan para po i-destroy ang Babylonia at iligtas ang bayan ng Diyos. Yan. So, dito tayo sa pangatlo. Na ito yung pinakamarami. Meron siyang 2,137 views. At siya po ay pinablish noong sa YouTube noong March 10, 2015. Ito naman ay pinamagatang Saan Nagkamali ang Iglesia ni Cristo 1914 Part 1. Sagot sa mga batikos ni Ramil Parba sa SDA, sa Seventh-day Adventist. Ito naman ay yung reactions natin dun sa mga atake sa debate, no? Ng kanilang ministro si Ramil Parba. Marami siyang mga binasang libro natin, lalo na yung atake niya kay Ellen White, na kasi hindi siya na face head on doon sa actual debate kasi hindi tayo ang humarap sa debate. Tayo support lang naman doon tayo sa conclusion na nakabawi. No, pero yung ating debater si Brother Pajarito, hindi kasi niya hinarap ito yung issue na ito. Kaya naman buti na lang may Back to the Scriptures. Sinagot po natin isa-isa at napakarami nating viewers. Kaya isa siya. Kaya number 1 siya. Number 1 siya. Kasi very recent lang, ano? Kailan lang siya. Okay? So, yung mga batikos niya tungkol sa Sabat, na hindi na daw ito daw ay winakasan na ng Diyos ayon sa Oseas 2:11 at sa Panaghoy 2:6. Sinagot po namin yan. I-search nyo lang po sa YouTube, no? Saan Nagkamali ang Iglesia ni Cristo 1914 Part 1, actually hanggang Part 5 to, if I'm not mistaken. Meron pa mga part na susunod to. So, wala na tayong maraming oras. Gusto ko lang sabihin, Brother Joe, Sister Sheila, napansin nyo mga kaibigan na mga tagapakinig dito sa top 3 most viewed na mga paksa ng Back to the Scriptures, no? 1 year ago. Ay kung mapapansin natin, ang sentro ng pag-uusap ay tungkol sa Iglesia ni Cristo. Napansin niyo yun, Brother Joe? Correct. Na? Una, yung kay Romy Pedro sa Iglesia ni Cristo. Ibo Mandaragit, Iglesia ni Cristo. Yung sagot kay Parma, Iglesia ni Cristo. Tapos, yung ating mga in-interview kanina, Iglesia ni Cristo, mag-Iglesia ni Cristo. Yung pinunta natin sa Kainta, Iglesia ni Cristo. So, Brother Joe, ano masasabi mo sa bagay niyo? Hindi, ito ba yung nagkataon lang o anong ibig sabihin nito? Sa palagay ko po, hindi ito po yung nagkataon sapagkat ang programang ito ay ito po, lalo tigit po ang mga kaibigan natin, mga Iglesia ni Cristo. Tama. Kasi sila po ay mahilig po mag-research na rin at magbasa at manonood po sa mga programa po sa YouTube, maging sa mga internet. Kaya nga po siguro, ay kita po nila yung programa ang Back to the Scriptures at sila mismo nagkaroon ng comparison. Yun ang naging dahilan kung bakit mayroon po ilang mga INC na kumukontak po sa atin at na willing po na magkaroon po ng pag-aaral. Naging eye-opener sa kanila, no? Oo. Tama po yung sinabi ni Brother Jojo, no, Sister Sheila, na ang mga Iglesia ni Cristo, dating daan, mahilig sila mag-search kasi. Correct. Kasi parang sigurado na sila na itong totoo. Tapos siguro, sincere din sila, gusto na malaman nila ng ibang tao na silang totoo. Mahilig sila sa comparative religion. Ang di nila alam, sa kakukumpara nila na kagaya ng Back to the Scriptures, kinukumpleto natin ang pagbasa ng Biblia, sa kanila putol-putol, doon nila naliliwanagan ngayon sila. Actually, in-interview natin kanina si Brother Kiko. Doon niya rin nakita na, paulit-ulit niya actually sinasabi na, ang nakita niya sa Adventist is yung
by context, doon niya pala. Lagi tayong gano'n. Yes, oo. By context talaga, Nakita niya kinukompleto na natin. Binubuo natin kulang pala yung pagbasa ng Iglesia ni Yes, Cristo. oo. Oo. Kaya alam nyo mga kaibigan, dahil sa nakita namin sa survey na ito at sa aming report, halos parang ang mga tinatawag ng Panginoon mula sa mga lokal na relihiyon na iglesia tinayo sa Pilipinas, yung dating daan. Yung si Brother Jun, dating daan Actually, yun. last year, most viewed naman natin mga ADD. Mga ADD, no? mga shows sa So, ADD. alam nyo, parang eye-opener sa akin to, kapatid na Sheila at Brother John, na kasi parang nakafocus ako sa mga, in general, world religion. Pero sabi ko, bakit ito kaya ay panawagan sa atin na mag-focus tayo doon sa mga kapwa natin mga Pilipino, kagaya nito, ng mga members ng Iglesia ni Cristo at Dating Daan. Kaya naisip ko, kung loloobin ng Panginoon, itong mga darating ho nating episode, magpo-focus po tayo ng comparative study between the doctrines of Iglesia ni Cristo at ng Bible. Yes. Naho? Kaya itong ginawa nating survey na ito yung maliwanag na mas productive ang ministry ng Back to the Scriptures dito sa mga local na ito. Dating Daan, Iglesia ni Cristo. Kaya tingin ko, bagaman hindi talaga ito ang ating punteriya, maaring sila muna ang i-priority natin itong year na ito. At di natin alam kung ano naman ang susunod na kalooban ng Panginoon sa susunod na taon after ng ating 3rd anniversary. Malay mo naman mga atheist and Yes, agnostic naman. exactly. Brother Ronald. Oo. Hindi at alam ang plano. Kaya abangan po ninyo, no? Actually, meron na po akong susunod na pinaplano, Brother Joe. Meron silang programa sa TV, ang mga Iglesia ni Cristo, yung tinatawag na ang pagbubunyag tungkol sa Trinity. Natatanda mo yung Sister Sheila, pinakita ko sa inyo, Yes. na kanilang, for 30 minutes, kanila pong dinestroy yung Trinitarian doctrine ng Bible. They use history. Ngayon, ito po ang aking gagawin sa loob ng Panginoon, gawin natin sa Back to the Scriptures sa mga susunod na linggo. Abangan po ninyo ang pagbubunyag, response to Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag about Trinity naman. Itutuloy natin yan. Naho? At sa tulong ng Panginoon ay makita ng tao na ang doktrina ng Trinity ay nasa Biblia. Hindi ho ito gawa ng tao, hindi gawa ng Katoliko, sapagkat ito ang katotohanan sa Biblia. Okay? So, meron na lamang tayo natitirang mga oras, Brother John. Baka meron kang last word na gusto mong ipaabot sa ating mga tagapakinig bago tayo lubusang magpaalam. Okay, doon po sa ating mga listeners, huwag po kayong magsawang makikinig po dito. Bagamat hindi po namin kayo pananampalataya, pero ang aming pinaabot po sa inyo na mag-research po kayo. At huwag kayong sabi po natin na hadlangan ang iyong kagustuhan na kayo po ay buksan nyo po, suriin nyo at magkaroon po kayo ng comparative kung ano po yung aral ng Back to the Scripture from the Bible at kung ano po yung aral na itinuro po doon sa inyo sa mga previous na reliyon na inyo pong kinaaniban. Okay, Sister Sheila, may last word ka? Patuloy po tayong magsuri mga kapatid. Yan. And yung sabi nga din, hindi ako makamove on kay Brother Kiko kasi na-touch talaga ako sa kanya. Sabi niya, nung pinapanood niya rin yung ating programa, talagang nagsuri din siya sa sarili niya. So, ina-advisean ko rin po kayo mga kapatid na wag din po kayo basta-basta ding naniniwala sa sinasabi namin. Kayo po mismo ay magsuri po kayo, mag-aral po kayo sa inyong sarili. At hingin nyo lang po ang guide ng Holy Spirit at sigurado po ako na hindi po kayo pababayaan ng Panginoon sa inyo pong pag-aaral. Kaya po ang Back to the Scriptures muli po nagpapaalam hanggang sa susunod na linggo. Ito po ang inyong lingkod, Brother Ronald Ubidos. Sister Sheila Antorio po. At Brother Jojo Matapaha. Tayo po muna yung manalangin sa ating closing prayer. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito. Salamat po na kami umabot sa 2nd taon, Lord. Kung paano kami pinagpala ngayon, nawa pagpalain nyo kami sa aming pong mga susunod na gawain sa mga proyekto. Kilusin nyo po ang puso ng aming mga sponsors at mga taong makakapakinig nito na sila po ay makatulong sa gawain ito. Lahat na ito ay aming dalangin, binabalik namin sa inyo papulit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentaryo.